Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli na namang bumubukas ang ating aklat ng mga kwento. At sa hapong ito, samahan ninyo akong pasukin ang isang salaysay na susubok sa tatag ng isang puso na minsan nang binuo ng pag-ibig ngunit winasak ng isang pagtataksil. Sabi nila, ang pinakamahirap ibigay ay ang kapatawaran. Lalo na kung ang sugat ay nagmula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Ngunit paano kung ang mismong pagpapatawad na yon ang tanging daan para muli kang mabuo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alonsina. Nakatitig si Alonsina sa maliit na piraso ng plastik sa kanyang kamay na nanginginig. 2 guhit, malinaw na malinaw. Pagkatapos ng 7 taon, 7 taon ng buwan-buwan na pag-asa at kasunod na pagkabigo, ng mga luhang tahimik na iniiyak sa banyo, ng pakiramdam na may kulang sa kanyang pagkababae, sa wakas, narito na ang sagot sa kanyang pinakamalalim na dalangin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Wala pa siyang nararamdamang pagbabago, ngunit sa isip niya, naririnig na niya ang tibok ng puso. Hindi lang isa, kundi 3. Iyon ang sabi ng doktor kaninang umaga sa klinik. Triplets. Isang himala. Isang biyaya na higit pa sa kanyang hiniling. Sa wakas mga anak, dumating na kayo. Bulong niya sa hangin. Ang mga luha ng purong kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. At ang kaligayahang ito ay kailangan niyang ibahagi sa lalaking bumubuo ng kanyang mundo, ang kanyang asawang si Lakan. Buong hapon, tila lumulutang si Alonsina sa alapaap habang inihahanda ang perpektong sorpresa. Iniluto niya ang paborito ni Lakan, kare-kare na may malapot na sarsa at bagong gawang bagoong, at inihaw na limpo na amoy pa lang ay maglalaway na ito. Inayos niya ang kanilang hapagkainan na para bang ito ang kanilang unang date. Naglagay siya ng 2 kandila. Nagbukas ng isang bote ng non-alcoholic sparkling wine at pinatugtog ang kanilang theme song ng mahina sa background. Sa gitna ng mesa, sa tabi ng plato ni Lakan, ay isang maliit na asul na kahon. Sa loob nito ay ang unang larawan ng kanilang mga anak. 3 maliliit na tuldok sa isang ultrasound picture na may nakasulat sa ilalim. Hello, Daddy. See you in 7 months. Love, Baby A, B, and C. Napangiti siya habang iniisip ang magiging reaksyon ni Lakan. Tiyak na maiiyak ito sa tuwa. Yayakapin siya ng mahigpit at bubuhatin paikot-ikot sa kanilang sala, tulad ng lagi nitong ginagawa kapag may magandang nangyayari sa kanila. Ang 7 taon ng kanilang paghihintay ay magkakaroon na ng katuparan. Ang kanilang pamilya ay magiging buo na. Lumipas ang 7:00, pagkatapos ay 8:00. Hindi pa rin dumarating si Lakan. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone nito, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Marahil ay na-traffic lang, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. O baka may biglaang meeting sa opisina. Normal naman iyon, ngunit habang lumalamig ang pagkain sa mesa at nauupos ang mga kandila, isang maliit na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito normal. Laging tumatawag o nagte-text si Lakan kapag may late ito. 9:00 na nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi tawag, kundi isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Sa pagbukas niya nito, isang larawan ang bumungad sa kanya. Isang larawan ni Lakan, bumababa mula sa kanyang sasakyan sa harap ng isang marangyang hotel sa kabilang panig ng lungsod. Ang puso ni Alonsina ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Anong ginagawa niya doon? Sinundan iyon ng isa pang mensahe, isang address at isang room number. Room 1208, The Monarch Hotel. Ang kanyang mga daliri ay nanlamig. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Hindi maaari. Marahil ay may kliyente lang siyang ka-meeting. Isang business meeting. Oo, iyon lang siguro.
Ngunit may isang boses sa kanyang isipan, isang madilim na bulong na nagsasabing nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse, hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa labas, ang pagbuhos ng takot at pagdududa sa kanyang puso. Habang nagmamaneho siya patungo sa hotel, ang bawat kanto ay tila isang pagsubok. Bawat pulang ilaw ay isang walang katapusang paghihintay. Ang larawan ng ultrasound sa kanyang bag ay tila bumibigat, isang paalala ng pangarap na maaaring gumuho anumang sandali. Nang marating niya ang hotel, ang lobby ay maningning at tahimik, isang malaking kaibahan sa bagyo sa loob niya. Naglakad siya patungo sa elevator. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Nang makarating siya sa ika-12 palapag, hinanap niya ang room 108. Bawat numero sa pinto na kanyang nalalagpasan ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa wakas, narating niya ito. Huminto siya sa harap ng pinto, nag-aatubiling kumatok. Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung business meeting lang talaga ito? Magmumukha siyang isang paranoid na asawa, ngunit paano kung totoo ang hinala niya? Bago pa man siya makapagpasya, bahagyang bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas, nakasuot ng puting robe ng hotel. Ang kanyang mahabang buhok ay basa pa, at ang kanyang muka ay namumula. May ngiti ng kasiyahan sa kanyang mga labi. At sa pag-angat ng tingin ng babae, nagtama ang kanilang mga mata. Napatigil ang mundo ni Alonsina. Ang babae sa pinto ay hindi isang estranghero. Ito si Marahuyo. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid sa ibang ina, ang ninang na pinili niya para sa kanyang magiging panganay. Sa likod ni Marahuyo, sa loob ng kwarto, nakita niya ang isang anino, isang lalaking nakatayo, walang pang-itaas. Nang humakbang ito papalapit sa liwanag, nakilala niya ang kanyang asawa. Si Lakan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alonsina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag. Ang pagbasag ng kanyang puso, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang buong mundo. Napansin ni Lakan ang pagkagulat sa mukha ni Marahuyo at lumingon siya sa pinto. Nakita niya si Alonsina, nakatayo roon na parang isang estatwa. Ang mukha ay basang-basa ng luha na humahalo sa ulan mula sa labas. Ang mga mata ni Lakan ay lumaki sa pagkabigla, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig at malayong ekspresyon na hindi pa nakikita ni Alonsina dati. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagpaliwanag, hindi siya humingi ng tawad. Dahan-dahan, isinara niya ang pinto. Iniwan si Alonsina na mag-isang nakatayo sa malamig na pasilyo, kasama ang durog na piraso ng kanilang 7 taon. Hindi alam ni Alonsina kung paano siya nakauwi. Ang pagmamaneho mula sa hotel hanggang sa kanilang bahay ay isang malabong alaala na puno ng mga ilaw ng sasakyan na tumatagos sa kanyang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay walang-wala kumpara sa hagupit ng bagyo sa loob ng kanyang puso. Ang bahay na iniwan niyang puno ng pag-asa at pagmamahal kanina ay sinalubong siya ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Para itong isang marangyang libingan. Ang mga kandilang halos upos na ay kumikislap pa rin sa ibabaw ng hapagkainan. Isang malungkot na paalala ng selebrasyong hindi na kailanman mangyayari. Ang amoy ng niluto niyang kare-kare ay tila isang pangungutya sa kanyang katangahan. Nang hihinang napasandal siya sa pader, ang kanyang mga kamay ay muling humaplos sa kanyang tiyan. Ang 3 buhay sa loob niya ang tanging dahilan kung bakit nananatili pa siyang nakatayo. Para sa kanila, kailangan niyang maging matatag. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Lakan na pumarada sa garahe. Bumukas ang pinto at pumasok siya. Basa ang kanyang buhok at damit, ngunit hindi dahil sa ulan. Ang kanyang mukha ay blangko, walang emosyon.
Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay isa nakaayos na hapagkainan. Sa isang iglap, ang kalungkutan ni Alonsina ay napalitan ng isang nag-alab na galit. Isang galit na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nasirang puso. Bakit? Ang kanyang unang tanong. Ang boses ay basag at mahina. Hindi sumagot si Lakan. Naglakad lang ito papunta sa mesa, tinitigan ang maliit na asul na kahon. Tinanong kita, Lakan, bakit? Ulit ni Alonsina. Mas malakas na ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Lakan ang kahon. Nakita niya ang larawan mula sa ultrasound. Nakita niya ang sulat. Sandali itong natigilan. At sa isang kisap mata, nakita ni Alonsina ang isang kislap ng sakit sa mga mata nito. Ngunit nawala rin ito kaagad. Napalitan muli ng malamig na pader. Ang katahimikan nito, ang tuluyang sumira kay Alonsina. Hinablot niya ang isang plato mula sa mesa at ibinato ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. 7 taon, Lakan. Sigaw niya, ang bawat salita ay may kasamang pait at sakit. 7 taon tayong nangarap. 7 taon tayong naghintay. At sa mismong araw na nalaman kong buntis ako, sa araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay natin, ito ang isa sa lubong mo sa akin, kay Marahuyo pa, sa kaibigan ko. Sinimulan niyang sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Itinapon ang mga pagkain sa sahig. Itinumba ang mga baso ng alak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa sarsa ng kare-kare na kumalat sa mamahaling carpet. Magsalita ka. Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong nananaginip lang ako. Ipagtanggol mo ang sarili mo, Lakan. Parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay paus na sa kasisigaw. Nakatayo lang si Lakan sa gitna ng lahat ng gulo. Hindi gumagalaw. Isang bato sa gitna ng nagngangalit na alon. Tumingin ito sa kanya at sa wakas, nagsalita. Patawarin mo ako, Sina. Sabi nito, ang boses ay walang buhay. Patawad. Iyon lang. 2 salita. Ngunit ang 2 salitang iyon, na walang kasamang paliwanag o pagsisisi, ang siyang pumatay sa huling sinag ng pag-asa sa puso ni Alonsina. Iyon na ang kanyang sagot. Iyon na ang pag-amin. Tumigil siya sa pagwawala. Isang nakakakilabot na katahimikan ang pumalit. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Umalis ka na sa paningin ko, sabi niya sa isang malamig at matigas na boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Tumalikod si Lakan at walang imik na naglakad papasok sa kanilang silid. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ni Alonsina ang pagbukas ng shower. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Malinaw. Tiyak. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Mabilis siyang umakyat sa guest room. Kumuha siya ng isang maleta at inilagay ang ilang damit, mga mahahalagang dokumento, at ang lahat ng pera na naitabi niya. Bumalik siya sa kanilang silid. Nakita niya ang divorce papers na matagal nang itinago ng kanilang abogado. Para lang daw, just in case. Kinuha niya ito at walang pag-aalinlangang pinirmahan. Kinuha niya ang wedding ring mula sa kanyang daliri, ang sing-sing na hindi niya hinubad sa loob ng 8 taon. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng pinirmahang dokumento. Sa tabi nito, inilagay niya ang ultrasound picture. Ang simula at ang katapusan ng kanilang pamilya, magkatabi sa kanilang kama. Hinintay niyang matapos maligo si Lakan. Nang makita niyang nakahiga na ito sa kama, nakatalikod sa kanya, marahil ay nagtutulog-tulugan, dahan-dahan siyang lumapit. Tinitigan niya ang likod nito, ang likod na dati ay kanlungan niya sa tuwing natatakot siya. Ngayon, ito na ang pader na naghihiwalay sa kanila. Bubuhayin ko ang mga anak natin, bulong niya, sapat lang para marinig ng hangin. Mag-isa. At pagkatapos ay tumalikod na siya. Hindi na siya lumingon pa.
Habang nagmamaneho siya palayo sa bahay na puno ng mga pangarap na ngayon ay durog na, wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili at ang mga anghel sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng kanyang pagmamaneho, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Pangalan ni Lacan ang lumitaw sa screen. Tinitigan niya ito, ang kanyang puso ay nagbanta na namang dudurugin. Ngunit sa halip na sagutin, pinatay niya ang tawag. Pinatay niya ang kanyang telepono. Tapos na. Ilang minuto pa ang lumipas, binuksan niya ang radyo para malibang ang kanyang isipan. Isang pamilyar na kanta ang tumutugtog, ngunit bigla itong pinutol ng isang news flash. Breaking news! Sabi ng announcer sa isang seryosong boses. Isang malagim na aksidente ng sasakyan ang naganap sa may South Luzon Expressway. Ayon sa mga paunang ulat, kinasasangkutan ito ng isang itim na SUV na minamaneho ng negosyanteng si Ginoong Lacan del Rio. Napapreno si Alonsina sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa manibela. Ang mga salita ng announcer ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang isip ay ayaw itong iproseso. Hindi maaari. Lumipas ang 7 taon. Ang 7 taon ay sapat na para paghilumi ng isang sugat, ngunit hindi sapat para tuluyang burahin ang peklat na iniwan nito. Sa maliit at payapang bayan ng Baryo Talaan, sa tabi ng dagat na ang alon ay tila awit ng kapayapaan, itinayo ni Alonsina ang kanyang bagong mundo. Isang mundong malayo sa anino ng kanyang nakaraan. Isang mundong para lamang sa kanya at sa 3 biyaya na ibinigay sa kanya ng langit. Hayo dahan-dahan lang sa pagtakbo. Danaya, huwag mong aawayin ang kapatid mo. Sinag, anak, halika na rito sa loob, mag-aalmusal na tayo. Ang tinig ni Alonsina ay malambing at puno ng awtoridad. Ang tinig ng isang ina. Ang tawanan ng kanyang 3 anghel na 6 na taong gulang na ngayon ang nagsisilbing musika sa kanilang maliit, ngunit masayang tahanan tuwing umaga. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang hangin, ang kanyang dahilan. Magkakamukha, ngunit magkakaiba ng ugali. Si Hayo ang pinakamalikot, si Danaya ang pinakamatapang, at si Sinag ang pinakamalambing. Sila ang kanyang araw, buwan, at mga bituin. Mula sa bintana ng kanilang kusina, tanaw niya ang kanyang munting negosyo, ang Kalinaw Cafe. Isang pangalan na perpektong naglalarawan sa buhay na pinili niya. Ang cafe ay naging paboritong tambayan sa kanilang lugar, kilala sa masarap na kapeng barako at sa mga special recipe na cake ni Alonsina. Sina, handa na ang mga bagong luto na pandesal. Bati ni Yaya Malaya, ang matapat niyang kasama na sumunod sa kanya mula sa Maynila. Hindi siya iniwan nito. Si Yaya Malaya ang naging kanyang ina, ate, at karamay sa loob ng 7 taon. Salamat po, Yaya! Nakangiting sagot ni Alonsina habang isinasalin ang sinangag sa mga plato ng mga bata. Pakisabi po kay Mang Rody, pakicheck na, yung delivery ng kape, baka dumating na. Sa paglipas ng mga taon, ang Alonsina na dating umaasa lang sa kanyang asawa ay napalitan ng isang babaeng bihasa sa pagnenegosyo. Natutunan niyang maging matatag, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Para sa kanyang mga anak, ang bawat sentimong kinikita niya mula sa kafe ay tinitiyak niyang napupunta sa kanilang pangangailangan at sa kanilang kinabukasan. Ang buhay ay simple, payapa, at para kay Alonsina, sapat na yon. Ngunit ang kapayapaan, gaano man katagal, ay mayroon ding hangganan. Tanghali na at abala si Alonsina sa pag-aasikaso ng mga customer nang dumating ang kartero. Isang pamilyar na mukha na araw-araw niyang nakikita. Ngunit sa araw na yon, ang dala nito ay hindi ang karaniwang bayarin sa kuryente o tubig. Magandang tanghali, Ma'am Sina. May special delivery po para sa inyo. Iniabot nito ang isang makapal at eleganteng sobre. Kulay si cream. Ang papel ay mamahalin. At sa sulok nito,
Naroon ang isang simbolo na 7 taon na niyang pilit na kinakalimutan, isang selyo na naka-emboss sa kulay ginto. Ang selyo ng Del Rio Holdings. Sa isang iglap, tila huminto ang paghinga ni Alonsina. Ang ingay ng kafe ay biglang naglaho. Ang kanyang mga kamay, na sanay na sa pagbubuhat ng mabibigat na tasa, ay nagsimulang manginig habang hawak ang sobre. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagpaalam siya sa kartero at naglakad papunta sa kanyang maliit na opisina sa likod ng kafe. Nanginginig pa rin ang mga kamay, maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang formal na liham, nakalimbag sa makapal na papel. Sinimulan niyang basahin. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa pahina. Bawat isa ay isang suntok sa kanyang sikmura. Mahal na Ginang Alonsina Montoya del Rio, nais po naming ipaalam sa inyo na magkakaroon ng isang kagyat na pagpupulong ang mga board members ng Del Rio Holdings kaugnay ng mga share na naiwan ng yumaong si Ginoong Lacan del Rio para sa inyong mga anak. May mga balakid na lumilitaw na maaaring makaapekto sa kanilang karapatan bilang mga tagapagmana. Ang inyong presensya ay lubos na kinakailangan upang maprotektahan ang kapakanan ng inyong mga anak. Natapos niyang basahin ang liham, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig dito. San Isidro City. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo. Kailangan niyang harapin ang pamilyang matagal na niyang tinalikuran. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi ako babalik doon. Ngunit ang mga pangalan ng kanyang mga anak, Hayo del Rio, Danaya del Rio, Esinag del Rio, na nakasulat sa dokumento ay tila sumisigaw sa kanya. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ito ay tungkol sa kanilang karapatan. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Gulong-gulo ang isip. Bakit ngayon pa? Kung kailan payapa na ang lahat. Sina anak, ayos ka lang? Pumasok si Yaya Malaya sa opisina. May dalang isang basong tubig. Nakita nito ang sobre sa mesa at ang gulat sa mukha ni Alonsina. Lumapit ito at tiningnan ang selyo ng Del Rio. Isang malungkot na pag-unawa ang gumuhit sa mukha ng matanda. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko, mahinang sabi ni Yaya Malaya. Tumingin si Alonsina sa kanya, naguguluhan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Yaya? Huminga ng malalim si Yaya Malaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Sina, mayroong isang bagay na ipinagbilin sa akin si Lacan bago nangyari ang lahat. Isang bagay na sinabi niyang, ibigay ko lang sa'yo kapag handa ka na o kapag dumating ang panahong kailangan mong bumalik. Ang biyahe pabalik sa San Isidro City ay parang isang paglalakbay sa ibang panahon. Bawat kilometrong tinatakbo ng bus ay tila nagbabalik kay Alonsina sa buhay na 7 taon na niyang pilit na tinatalikuran. Ang mga pamilyar na gusali na nagsisimulang sumulpot sa abot-tanaw ay hindi na nagbibigay sa kanya ng aliw, kundi ng isang malamig na kaba. Sa tabi niya sa upuan, mahimbing na natutulog ang kanyang 3 anak, pagod sa mahabang biyahe. Si Hayo ay nakasandal sa kanyang balikat, si Danaya ay nakakandong, at si Sinag ay yakap-yakap ang kanyang braso. Tiningnan niya ang mga inosenteng mukha nito. Sila ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Para sa kanila, haharapin niya ang lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Ang Del Rio Holdings Tower ay nakatayo pa rin ng buong pagmamalaki sa gitna ng distrito ng negosyo, isang tore ng salamin at bakal na kumikinang sa ilalim ng araw. Para kay Alonsina, ito ay isang monumento ng mga nasirang pangarap. Pagpasok niya sa lobby, kasama si Yaya Malaya at ang 3 batang nagtataka sa laki at ganda ng lugar. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan
ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Siya na ba yun? Ang asawa ni Sir Lacan? Bakit siya bumalik pagkatapos ng lahat ng nangyari? Tingnan mo ang mga bata. Kamukhang kamukha ni Sir Lacan. Hindi niya pinansin ang mga ito. Itinuon niya ang kanyang mga mata. Sa unahan, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay nakataas. Natutunan niya sa baryo talaan na ang kahinaan ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Isang babaeng nakauniforme ang sumalubong sa kanila. Ginang Del Rio, hinihintay na po kayo sa boardroom sa ika-40 palapag. Yaya, pakidala na lang po muna ang mga bata sa lounge. Bababa din ako kaagad. Bilin ni Alonsina at hinalikan ng noo ng kanyang mga anak bago sumunod sa babae papasok sa isang pribadong elevator. Habang paakyat ang elevator, ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Ang kahon na ibinigay ni Yaya Malaya ay nasa loob ng kanyang bag. Hindi pa niya ito binubuksan. Natatakot siya sa kung ano ang maaaring laman nito. Natatakot siya sa mga alaalang maaari nitong ibalik. Bumukas ang pinto ng elevator at bumungad sa kanya ang isang mahabang pasilyo na may sahig na gawa sa marmol. Sa dulo nito ay isang malaking pinto na gawa sa dark mahogany. Sa pagbukas ng pinto, isang mahabang mesa ang nakita niya. Napapalibutan ng mga lalaki at babaeng nakasuot ng mga mamahaling damit. Sila ang mga board members. Sila ang mga hukom na haharap sa kanya. Lahat sila ay napatingin sa kanya nang siya ay pumasok. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon, pagtataka, pagka-curious, at sa ilan, hayagang pagkamuhi. Mabuti naman at nakarating ka, Alonsina, sabi ng isang boses na may awtoridad at lamig. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo ang isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na. Ngunit ang tindig ay nananatiling matikas at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, matalas at nanunuot, ay nakatitig sa kanya na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nakilala siya ni Alonsina, si Don Valeriano Agusan, ang ama ni Marahuyo, isang matinding pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Sa lahat ng tao, bakit narito ang lalaking ito, ang ama ng babaeng sumira sa kanyang pamilya? Don Valeriano, formal niyang bati. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. Hindi ko inaasahan na makita ka rito. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Marami nang nagbago sa loob ng 7 taon. Hija, isa na ako sa mga major stockholder ng kumpanyang ito. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Umupo si Alonsina sa bakanteng silya na inilaan para sa kanya, ramdam ang bigat ng mga titig ng lahat. Simulan na natin ang pagpupulong, sabi ng abogado ng kumpanya, sinisubukang pag-aanin ang tensyon sa silid. Narito tayo ngayon upang talakayin ang issue ng share ownership na nakapangalan sa mga anak ni Ginoong Lacan del Rio, ayon sa bylaws ng kumpanya. Habang nagsasalita ang abogado, ang isip ni Alonsina ay lumilipad. Hindi niya maintindihan ang mga teknikal na termino. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na presensya ni Don Valeriano. May mali. Mayroong isang bagay na hindi niya alam. Kung kaya't pagpapatuloy ni Don Valeriano, pinuputo lang sinasabi ng abogado na tila ba siya ang nagpapatakbo ng pagpupulong. Dahil sa biglaang pagkawala ng ginang na ito sa loob ng 7 taon at sa kawalan ng katiyakan tungkol sa legalidad ng kanyang mga anak, bilang tagapagmana, iminumungkahi ko na ang voting rights ng mga share na yon ay pansamantalang ilipat sa board. Hindi ako papayag. Mabilis na sagot ni Alonsina. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw na ikinagulat ng lahat, pati na rin ng kanyang sarili. Lahat ng mata ay muling napunta sa kanya. Ang mga anak ko ay legal na anak ni Lacan del Rio. Pagpapatuloy niya,
tinititigan ng diretso si Don Valeriano. At ako, bilang kanilang ina at legal na tagapangalaga, ang siyang may karapatang pangasiwaan ang anumang para sa kanila. Hindi ko kailangan ng permiso ng sinuman sa inyo. Isang halakhak ang kumawala kay Don Valeriano, isang halakhak na walang saya, puno ng pangiinsulto. Tapang. Hinahangaan ko yan, ngunit ang tapang na walang basihan ay katangahan, Alonsina. Anong alam mo sa pagpapatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya? Sa loob ng 7 taon, nagtinda ka lang ng kape sa isang probinsya. Ang mga salita ay tumama, ngunit hindi siya nagpatinag. Maaring kape lang ang itinitinda ko, Don Valeriano. Ganti niya. Ngunit ang negosyong yon, pinalago ko ng mag-isa. Pinalaki ko ang 3 anak ko ng mag-isa. At kung kinakailangan, matututunan ko kung paano patakbuhin ang kumpanyang ito para lang protektahan ang kung anong para sa kanila. Isang tensyonadong katahimikan ang bumalot sa silid. Tila isang laban ng titigan ang nagaganap sa pagitan ng babaeng nawala ng 7 taon at ng makapangyarihang negosyante. Natapos ang pagpupulong ng walang malinaw na desisyon, ngunit malinaw na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Habang naglalakad si Alonsina palabas ng boardroom, nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang puso. Kailangan niyang lumaban. Pagbukas niya ng pinto, isang figura ang nakatayo sa pasilyo. Naghihintay. Isang figurang pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang buhok nito ay mas maikli na ngayon, at ang dating masayahing mga mata ay napalitan ng isang permanenteng lungkot. Ngunit kilala pa rin niya ito. Bulong ni Alonsina. Humarap si Marahuyo, ang dating matalik na kaibigan, ang babaeng naging dahilan ng kanyang impyerno. Sa loob ng 7 taon, sa isip ni Alonsina, si Marahuyo ay isang halimaw. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mukhang durog. Sina, sabi ni Marahuyo, ang boses ay halos isang pakiusap. Hindi alam ni Alonsina ang sasabihin. Ang galit, ang sakit, ang puot, lahat ay bumalik sa isang iglap. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita muli si Marahuyo. Maligayang pagbabalik, Sina, sabi nito. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mukhang hindi mo pa alam ang lahat ng katotohanan. Nakatayo si Alonsina sa pasilyo, nakatanaw sa papalayong likod ni Marahuyo. Ang mga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang nakalilitong lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Mukhang hindi mo pa alam ang lahat ng katotohanan. Anong katotohanan? Ang katotohanan na nakita niya gamit ang sarili niyang mga mata? Ang katotohanan na winasak nito ang kanyang buhay? Galit ang unang naramdaman ni Alonsina. Isang pamilyar na galit na naging kumot niya sa loob ng 7 taon. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroong isang bagay na bago, isang maliit, nanginginig na kislap ng pagdududa. Bumalik siya sa lounge kung nasaan ang kanyang mga anak at si Yaya Malaya. Ngumiti siya sa kanila, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinailangan niyang maging normal para sa kanila. Kailangan niyang maging ang matatag na ina na kanilang nakilala. Okay na ba ang meeting mo, Mami? Tanong ni Sinag, ang pinakabunso, habang yumayakap sa kanyang binti. Oo anak, tapos na, sagot niya. Hinaplos ang malambot na buhok nito. Gutom na ba ang mga anghel ko? Pagkadating nila sa hotel na kanilang tinutuluyan at pagkatapos niyang patulugin ang 3 pagod na bata, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Yaya Malaya. Tahimik na inilapag ng matanda ang isang luma at may kalakihang kahon na yari sa kahoy sa ibabaw ng mesa. Ang kahon na binanggit nito sa Baryo Talaan. Ang kahon ni Lakan. Sina, mahinang sabi ni Yaya Malaya. Bago ang aksidente. Mga 2 araw bago yon, ibinigay ito sa akin ni Lakan. Umiiyak siya noon, anak. Sa buong buhay na ipinagsilbi ko sa pamilya ninyo,
Noon ko lang siya nakitang umiyak ng ganoon. Huminga ng malalim ang matanda, na para bang binubuhat pa rin niya ang bigat ng alaalang iyon. Ang sabi niya, "Yaya, ingatan mo to. Huwag mong ibibigay kay Sina hanggat hindi siya handa. Ibigay mo lang kapag kailangan na kailangan niya." At sa nakita ko kanina sa opisina, sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Nag-aalanganing hinawakan ni Alonsina ang makinis ngunit maalikabok na takip ng kahon. Ang paghawak pa lang dito ay parang paghawak sa isang multo. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip. Ang amoy ng lumang papel at ng pamilyar na pabango ni Lakan ay sumalubong sa kanya. Sa loob, hindi mga alaala ng kanilang pagmamahalan ang laman. Walang mga litrato, walang mga love letters. Ang laman nito ay mga folder na puno ng mga dokumento, mga financial statement, bank records, mga legal na papel na hindi niya maintindihan. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang sobreng nakapangalan sa kanya. Sina? Ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Lakan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay isang piraso ng papel, hindi puno, na may ilang linya lamang na nakasulat. Tila isang liham na hindi natapos. Sina, mahal ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Ibig sabihin, hindi ko nagawang ayusin ang lahat nang hindi ka nasasaktan. Patawarin mo ako. Sana balang araw, maintindihan mo. Kailangan kong gawin ito para protektahan ka. Kahit ang kapalit pa nito ay kamuhian mo ako habang buhay. May mga halimaw na hindi mo nakikita at handa akong maging halimaw din para lang mailigtas ka. Doon natapos ang sulat. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang labanan sa pagitan ng alaala ng sakit at ng pag-asang hatid ng mga salitang ito. Hindi ito ang mga salita ng isang taksil. Ito ang mga salita ng isang taong desperado. Kinabukasan, may daladalang bagong determinasyon, naghahanap si Alonsina. Naalala niya ang pangalan ng dating abogado ng pamilya Del Rio, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang katapatan, si Attorney Jose Pepe Isaac. Nagretiro na ito ilang taon na ang nakalipas. Sa tulong ng internet, nahanap niya ang address nito. Sa maliit nitong opisina, sa isang lumang gusali sa Maynila, ipinakita ni Alonsina ang mga dokumento. Maingat na sinuri ng matandang abogado ang bawat papel. Ang kanyang noo ay kumukunot habang nagbabasa. Pagkalipas ng halos isang oras na katahimikan, sa wakay ay nagsalita si Attorney Isaac. "Ginang Del Rio," sabi nito, inaayos ang salamin sa mata. "Ang mga dokumentong ito ay nagkukwento ng isang bagay na nakakatakot. Sa mga buwan, bago ang pagkamatay ni Lakan. Ang Del Rio Holdings ay nasa ilalim ng isang malawakang financial attack." Attack? Anong ibig ninyong sabihin? Hindi ito isang ordinaryong pagkalugi. Paliwanag ng abogado. Ito ay planado. Tuso. Sunod-sunod na maling desisyon sa investment. Mga kontratang biglang nawala. Mga stock na biglang bumagsak. Tila may isang taong may hawak ng blueprint ng kumpanya at alam ang lahat ng kahinaan nito. Para itong may isang traidor sa loob. Sa loob lang ng 3 buwan, ang kumpanya ay malapit ng bumagsak. Napatigil si Alonsina. Iyon ang mga buwan kung kailan naging malamig at malayo si Lakan. Iyon ang mga panahong lagi itong wala at iritable. Akala niya noon ay dahil sa stress sa trabaho. Akala niya, mayroon pa, dagdag ng abogado, itinuturo ang isang partikular na dokumento. May isang kumpanya na sumalo sa lahat ng pagkalugi. Isang kumpanya na bumili ng lahat ng assets sa napakamurang halaga habang bumabagsak ang Del Rio. At sa huli, nang unti-unting bumangon muli ang Del Rio, pagkatapos ng pagkamatay ni Lakan, ang kumpanyang ito
ang naging pinakamalaking benepisyaryo. Anong kumpanya po iyon? Tanong ni Alonsina. Kahit na sa loob niya, alam na niya ang sagot. Tiningnan siya ni Attorney Isaac nang may halong awa sa kanyang mga mata. Ang pangalan ng kumpanya ay Agusan Prime Ventures. Ang nag-iisang may-ari nito ay si Don Valeriano Agusan. Ang mga salita ni Attorney Isaac ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Alonsina mula sa 7 taong pagkakatulog sa kasinungalingan. Agusan Prime Ventures, Don Valeriano Agusan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo, ngunit ang larawang lumilitaw ay mas madilim at mas nakakakilabot kaysa sa kanyang inaakala. Bumalik siya sa hotel. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang malaking konspirasyon na sumira hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay at reputasyon ni Lacan. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, binuksan niya ang kanyang laptop. Kung ang nakaraan ang susi sa kasalukuyan, kailangan niyang balikan ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa pagre-research at sinimulang halongkatin ang kasaysayan ni Don Valeriano Agusan. Ang mga unang resulta ng paghahanap ay nagpakita ng isang pamilyar na kwento, isang matagumpay na bilyonaryo na nagmula sa wala. Ngunit habang mas malalim ang kanyang paghuhukay, lumabas ang mga lumang artikulo mula sa mga business journal, mga artikulong halos 20 taon na ang nakalipas, at doon niya natagpuan. Isang artikulo tungkol sa isang umuusbong na kumpanya noon na tinatawag na Agusan Mining Corporation. Ang CEO nito ay isang mas bata at ambisyosong Valeriano Agusan. Ang kumpanya ay nasa bingit na ng tagumpay, ngunit isang biglaang hostile takeover mula sa isang mas malaking korporasyon ang nagpabagsak dito. Ang kumpanyang yon, ang Del Rio Consolidated, ang orihinal na kumpanya ng ama ni Lacan. Ayon sa artikulo, ang pagbagsak ng Agusan Mining ay naging sanhi ng pagkalugi ng pamilya Agusan, ang asawa ni Don Valeriano na may matagal ng sakit sa puso, ay hindi nakayanan ng stress at pumanaw ilang buwan lamang matapos ang insidente. Napatakip ng bibig si Alonsina. Hindi ito isang simpleng labanan sa negosyo. Ito ay isang personal na paghihiganti. Isang utang na siningil ni Don Valeriano pagkatapos ng 2 dekada. Gusto niyang maranasan ng pamilya Del Rio ang parehong pagdurusang dinanas niya, ang pagkawala ng lahat. Ngayon, ang pag-uugali ni Don Valeriano sa boardroom ay mayroon ng kahulugan. Ang lamig sa kanyang mga mata, ang pait sa kanyang mga salita. Hindi niya lang gustong kunin ang kumpanya. Gusto niyang wasakin ang lahat ng iniwan ni Lacan, kasama na ang alaala nito. Kinabukasan, may isang tao lang siyang gustong kausapin. Isang tao na maaaring may hawak ng mga sagot o isang tao na kasama sa kasinungalingan. Hinanap niya si Marahuyo. Sa pamamagitan ng isang text message, nagkasundo silang magkita sa isang tahimik na parke, malayo sa mga matang mapanghusga. Dumating si Marahuyo na nakasuot ng malalaking sunglasses at isang scarf, na para bang gusto niyang itago ang kanyang sarili mula sa mundo. Ang dating kumpiyansa at sigla nito ay wala na. Napalitan ng isang babaeng balisa at laging tumitingin sa kanyang paligid. "Anong kailangan mo, Sina?" tanong nito. Ang boses ay mahina. "Ang katotohanan, Mara," diretsong sagot ni Alonsina. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit, tanging isang desperadong pangangailangan na malaman ang lahat. "Gusto kong malaman kung bakit. Bakit ninyo ginawa iyon? At bakit ang ama mo ang gustong sumira sa Del Rio Holdings?" Napayuko si Marahuyo. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. "Hindi mo maiintindihan. Ipaintindi mo sa akin," giit ni Alonsina. "Dahil sa loob ng 7 taon, ang alam ko lang
ay sinaksak ako sa likod ng 2 taong pinakamahalaga sa akin. Ngayon, nalaman kong ang lahat pala ay isang malaking laro. Isang laro ng paghihiganti ng ama mo. Sabihin mo sa akin, Mara, kasama ka ba sa plano niya? Umiling si Marahuyo. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa ilalim ng kanyang sunglasses. Hindi noong una. Mahal ko si Lakan, Sina. Alam mo yan. Mula pa noong mga bata tayo, may pagtingin na ako sa kanya. Pero alam kong ikaw ang mahal niya. Tinanggap ko yun. Ngunit ang ama ko, hindi niya matanggap ang pagkatalo. Isang maikling flashback ang dumaan sa isip ni Marahuyo. Isang gabi sa kanilang mansyon. Si Don Valeriano ay galit na galit. Ipinapakita kay Lakan ang mga dokumento ng pagkalugi ng Del Rio. Pumili ka, Lakan, sabi ng matanda sa alaala. Ang kumpanya ng pamilya mo o ang buhay ng asawa mo, dahil sisiguraduhin kong may mangyayaring masama sa kanya kung hindi ka susunod sa gusto ko. Isang aksidente lang ang kailangan. Nakita ni Marahuyo ang takot sa mga mata ni Lakan. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Alonsina. Hindi niya ako kayang pigilan, Sina. Pagpapatuloy ni Marahuyo, ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Ang ama ko, kapag may gusto siya, gagawin niya ang lahat para makuha iyon. Ginamit niya ang kahinaan ko para kay Lakan. Ginamit niya ang takot ni Lakan para sa'yo. Anong takot? Takot na baka may gawin sa'yo ang ama ko. Buntis ka noon, Sina. Madali kang saktan. Kaya pumayag si Lakan sa plano. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Alonsina. Anong plano? Ang plano na sirain ang pangalan niya para mawala ng tiwala sa kanya ang board. Ang plano na ipakita sa lahat na wala siyang kwentang leader. At ang pinakamabisang paraan, isang iskandalo. Isang napakalaking iskandalo na wawasak sa imahe niya bilang isang perpektong asawa at negosyante. Napahakbang paatras si Alonsina. Ang kanyang isip ay ayaw tanggapin ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ang gabi sa hotel? Tumango si Marahuyo. Humahagulgol na ngayon. Iyon ang plano. Iyon ang gusto ng ama ko. Pinilit niya kami. Isang setup ang lahat. Pinapunta ka doon para makita mo. Para masira ka. Para masira si Lakan. Biglang tumayo si Marahuyo. Puno ng takot ang mukha. Hindi ko na kayang magsalita pa. Papatayin ako ng ama ko kapag nalaman niyang kinausap kita. Mara, maghintay ka. Ngunit huli na. Tumakbo si Marahuyo palayo. Bago siya tuluyang mawala, lumingon ito. Ang mukha ay basang-basa ng luha at sumigaw. Ginawa niya ang lahat para sa'yo, Sina. Ang gabing iyon sa hotel. Hindi yon tulad ng iniisip mo. Ang mga huling salita ni Marahuyo ay tumatak sa isipan ni Alonsina na parang isang mainit na bakal. Iniwan siya nitong nakatayo sa parke. Gulong-gulo ang isip at nanginginig ang buong katawan. Hindi tulad ng iniisip mo. Anong ibig sabihin noon? Kung hindi iyon isang gabi ng pagtataksil, ano yon? Isang pag-arte. Isang dula-dulaan na sinira ang kanyang buhay. Kailangan niya ng pruweba. Hindi na siya maaaring magtiwala sa mga salita lamang, kahit pa sa mga salita ng isang nagsisising kaibigan. Ang katotohanan, kung ano man iyon, ay kailangan niyang makita at marinig mismo. At alam niya kung saan magsisimula. Sa lungga ng halimaw, sa opisina ni Don Valeriano Agusan, isang mapanganib na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong hangal at desperado. Kailangan niya ng tulong. Naalala niya ang pangalan ng matagal ng sekretarya ni Lakan, isang babaeng kilala sa kanyang walang hanggang katapatan sa asawa niya, si Miss Lorna. Kahit na nagretiro na ito kasabay ng pagkamatay ni Lakan, nahanap niya ang numero nito sa isang lumang direktoryo. Sa una, nag-alangan si Lorna, takot sa maaring gawin ni Don Valeriano. Ngunit, nang marinig nito ang desperasyon sa boses ni Alonsina at ang posibilidad
na malinis ang pangalan ng kanyang dating amo, pumayag itong tumulong. Alam ni Lorna ang bawat sulok ng gusali, ang mga security blind spot, at ang access code sa opisina ng CEO na bihirang palitan. Kinagabihan, habang ang Del Rio Tower ay tahimik na at karamihan sa mga empleyado ay umuwi na, isinagawa nila ang kanilang plano gamit ang isang lumang access card at ang mga itinurong daan ni Lorna na gawang makapasok ni Alonsina sa ika-40 pampalapag nang hindi napapansin. Ang opisina ni Don Valeriano ay malaki at marangya, sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Ang malamig na aura ng silid ay tila yumayakap sa kanya. Kailangan niyang magmadali. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang dokumento, isang journal. Sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer ng mesa, ang mga estante ng libro. Puno ito ng mga business report at mga walang kwentang papel. 10 minuto, 15 minuto, wala siyang makita. Ang kaba ay nagsimulang kumain sa kanyang sistema. Paano kung wala siyang mahanap? Paano kung nagkamali siya? Napaupo siya sa malaking leather chair sa likod ng mesa, malapit ng sumuko. Sa kanyang pag-upo, aksidenteng natabig ng kanyang siko ang isang maliit at halos hindi kapansin-pansing libro sa gilid ng mesa. Isa itong lumang kopya ng The Art of War ni Sun Tzu. Nang bumagsak ito sa sahig, bumukas ito at isang maliit na bagay ang lumabas. Mula sa isang sikretong butas sa loob ng mga pahina, isang itim na USB flash drive. Mabilis na kinuha ito ni Alonsina. Ito na kaya? Dinala niya ang kanyang laptop. Nanginginig ang mga kamay. Isinaksak niya ang USB. Isang folder lang ang laman nito na may pangalang Proyekto Del Rio. Sa loob, iisang file lang. Isang audio file. Lacan Mara Final MP3. Nag-alinlangan siya. Handa na ba siyang marinig ang katotohanan? Ano man iyon? Huminga siya ng malalim, isinaksak ang kanyang earphones at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang garalgal na boses ni Don Valeriano. Don Valeriano? Mahusay. Mahusay na pag-arte, Marahuyo. Tiyakin mong iiyak ka mamaya kapag dumating na siya. At ikaw, Lacan, gusto kong makita sa mga mata mo ang lamig. Gusto kong makita mo siya na parang isa siyang basura. Sumunod ang boses ni Lacan, puno ng pakiusap at galit. Lacan, hayop ka. Huwag mong isasama si Sina dito. Ako na lang ang pahirapan mo. Huwag lang siya. Don Valeriano. Hindi, Lacan. Hindi iyon ang usapan. Ang gusto ko ay makita kang gumuho. At ang pinakamabilis na paraan para gawin iyon ay ang sirain ka sa mata ng nag-iisang taong mahalaga sa'yo. Ngayon, ulitin natin. Kapag pumasok siya sa pinto, ano ang gagawin mo? Mayroong mahabang katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Lacan, basag at puno ng pagkatalo. Lacan, titingnan ko siya at isasara ko ang pinto. Don Valeriano. At hindi ka magsasalita ng kahit isang salita ng paliwanag. Tandaan mo, Lacan, isang maling galaw mo lang, isang salita mo lang na magpapakita ng pag-aalinlangan at ang mga taong nagbabantay sa asawa mo ngayon ay kikilos na. Naiintindihan mo ba? Ang huling narinig ni Alonsina ay ang sarili niyang boses sa kanyang isipan na sumisigaw ng hindi. Napatakip siya ng bibig. Ang mga luha ay bumubuhos mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ngayon niya lang nalaman. Ang bawat salita, bawat malamig na titig, bawat piraso ng sakit na dinanas niya ng gabing iyon, lahat ay isang palabas, isang masakit, perpektong isinagawang palabas para iligtas ang kanyang buhay. Pinakinggan niya ang file hanggang sa dulo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, may isa pang bahagi. Tila isang pag-uusap na hindi sinasadyang na record. Don Valeriano. Magaling. Ngayon,
Handa ka na ba para sa huling akto ng trahedyang ito? Lakan? Anong huling akto? Tapos na ang usapan natin. Sinunod ko na ang lahat ng gusto mo. Don Valeriano, hindi pa. Ang isang bayaning nagkasala ay kailangang mamatay para maging kumpleto ang kwento. Ngayon na iniwan ka na ng asawa mo, wala ka ng silbi. Maghahanda ka na. Ang pagkamatay mo ang magiging perpektong tuldok sa pagbagsak ng pangalan ng mga Del Rio. Isang nakakabinging takot ang pumalit sa kalungkutan ni Alonsina. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Hindi, hindi lang pag-arte ang lahat. Ang pagkamatay ni Lacan, hindi iyon isang aksidente. Nakalabas si Alonsina mula sa gusali na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili. Ang audio recording ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Bawat salita ay isang punyal na lalong bumabaon sa kanyang puso. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi na ang sakit ng isang babaeng pinagtaksilan, kundi ang sakit ng isang babaeng huli nang nalaman ng katotohanan. Huli na para humingi ng tawad. Huli na para sabihing naiintindihan niya. 7 taon siyang nagtanim ng galit sa isang lalaking. Ang tanging ginawa pala ay ang protektahan siya sa paraang alam nito, kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang dangal at buhay. Si Lacan ay hindi isang taksil. Siya ay isang martir. Pagdating sa hotel, natagpuan niya si Yaya Malaya na naghihintay. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Nang makita ang itsura ni Alonsina, ang namumutlang mukha, ang mga matang namamaga, sa kaiiyak, alam na ng matanda na may nangyari. Walang salitang namutawi kay Alonsina. Inabot lang niya ang isang earphone kay Yaya Malaya at pinatugtog muli ang recording. Habang nakikinig ang matanda, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala, patungo sa pagkabigla at sa huli, sa tahimik na pagluha. Pagkatapos ng recording, niyakap niya ng mahigpit si Alonsina. Ang alaga ko. Ang Panginoon ang nakakaalam kung gaano siya nagdusa ng mag-isa. Hagulgol ng matanda. Ang huling mga salita ni Don Valeriano sa recording, ang pagkamatay mo ang magiging perpektong tuldok, ang siyang hindi nagpatulog kay Alonsina. Kung ang pagtataksil ay isang plano, kung gayon ang aksidente ay isa ring plano. Kinabukasan, armado ng isang bagong, nagbabagang layunin, nagtungo si Alonsina sa presinto ng pulisya na sumakop sa kaso ni Lacan 7 taon na ang nakalipas. Hinanap niya ang pangalan ng investigador na nakasulat sa lumang police report. Police Captain Raul Solomon. Natagpuan niya itong malapit ng magretiro, isang matandang pulis na pagod na sa sistema. Sa una, ayaw nitong buksan muli ang kaso. Case closed na yan, Ginang Del Rio. Aksidente. Driver error. Lasing daw ang driver ayon sa autopsy. Sabi nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel sa kanyang mesa. Hindi po yun aksidente. Giit ni Alonsina. Ang kanyang boses ay matatag. At hindi lasing ang asawa ko. Meron akong ebidensya. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinarinig ang audio recording. Sa umpisa, iritado pa si Captain Solomon. Ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang napaupo ng tuwid. Ang pagkunot ng kanyang noo ay lumalim. Nang marinig niya ang huling bahagi tungkol sa planong pagkamatay ni Lacan, napatingin siya kay Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bagong interes. Saan mo ito nakuha? Seryosong tanong niya. Hindi na po yun mahalaga. Ang mahalaga, sapat na ba yan para buksan muli ang kaso ng asawa ko? Huminga ng malalim si Captain Solomon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, kinuha niya ang isang maalikabok na kahon mula sa isang lumang estante. Ang kaso ni Lacan Del Rio, basa niya sa label. Binuklat nila ang mga lumang file, mga litrato mula sa pinangyarihan ng krimen, ang wasak na SUV ni Lacan, ang autopsy report. Sa unang tingin, mukhang ang ordinaryong aksidente,
Ngunit dahil sa bagong impormasyon, tinitingnan na nila ito ngayon sa ibang anggulo. Teka, sabi ng kapitan, itinuturo ang isang litrato. Tingnan mo to. Ang skid marks, ang marka ng preno. Hindi ito marka ng isang sasakyang nawalan ng kontrol. Ito ay marka ng isang sasakyang pilit na humaharang sa daan. Binuklat pa nila ang mga pahina hanggang sa makita nila ang testimonya ng mga unang rumesponde. Mayroong isang maikling tala mula sa isang mangingisda na nakatira malapit sa lugar ng aksidente. Sinabi niyang bago niya narinig ang malakas na pagsabog, nakarinig siya ng dalawang magkaibang makina ng sasakyan na tila naghahabulan. Ibinasura ang testimonya niya noon dahil walang nakitang ibang sasakyan sa lugar. Paano kung meron ngang pangalawang sasakyan? Sabi ni Alonsina. Biglang may naalala. Sa recording, sinabi ni Don Valeriano na may mga taong nagbabantay sa akin. Paano kung nang gabing umalis ako? Sinundan nila ako. Isang malamig na realisasyon ang biglang tumama sa kanila. Ang asawa mo, hindi siya nagmamaneho papunta sa kung saan. Dahan-dahang sabi ni Captain Solomon na para bang pinagsasama-sama ang mga piraso sa kanyang isip. Hinahabol niya ang sasakyang sumusunod sayo. Muling tiningnan ng kapitan ang mga litrato ng lugar. Ang kalsadang ito, sa gilid nito, ay isang malalim na bangin, walang harang. Kung may isang kotse na itinulak mula sa kalsadang yan, diretso ito sa dagat sa ibaba. Hindi na mahahanap. Natigilan si Alonsina. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-ugnay na. Ang galit ni Lacan nang umalis siya. Ang pagtawag nito sa telepono na hindi niya sinagot. Hindi siya tinatawagan nito para humingi ng tawad. Tinatawagan siya nito para bigyan siya ng babala. Si Lacan ay hindi biktima ng isang planadong pagpatay. Siya ay isang bayani na namatay habang pinipigilan ng isang krimen. Hinarang niya ang sasakyan ng mga tauhan ni Don Valeriano na sumusunod sa kanya, malamang ay para kidnapin siya at ang mga sanggols sa kanyang sinapupunan. Sa kanyang huling sandali, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas sila. Ang bigat ng katotohanan ito ay halos magpabagsak kay Alonsina. Napahawak siya sa mesa para suportahan ng sarili, ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang lalaking kinamuhian niya sa loob ng 7 taon ay namatay na inililigtas siya. Sa gitna ng kanyang pagluluksa at pagkabigla, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero, si Yaya Malaya. Sina? Sina, anak? Sigaw ng matanda mula sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng takot at pagkasindak. Kailangan mong umuwi. Bumalik ka rito sa Baryo Talaan. Ngayon din. Yaya, bakit po? Anong nangyayari? Ang mga bata? Ang mga bata, ayos lang sila. Ngunit may bisita sila. Si Don Valeriano, narito siya sa Kalinaw Cafe. Kasama niya ang mga apo mo. Ang mga salita ni Yaya Malaya ay parang kidlat na tumama sa puso ni Alonsina. Don Valeriano, kasama ang kanyang mga anak. Ang takot na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong gabing nakita niya ang pagtataksil. Ito ay isang primal na takot ng isang inang gustong protektahan ang kanyang mga supling. Tumawag ka ng pulis, Yaya. Ngayon na. Sigaw ni Alonsina sa telepono habang tumatakbo na siya palabas ng presinto. Papunta na ako. Sigaw din ni Captain Solomon mula sa likuran niya. Narinig ang pag-uusap. Ipadadala ko ang pinakamalapit na unit sa lugar na yan. Ang biyahe pabalik sa Baryo Talaan, ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na biyahe sa buhay ni Alonsina. Bawat minuto ay parang isang oras, bawat segundo ay isang walang katapusang paghihirap. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang kaligtasan ng kanyang 3 anak. Ano ang gagawin ng isang desperadong tao na wala nang mawawala pa? Anong kaya niyang gawin sa mga apo ng lalaking sinira niya ang buhay?
Nang sa wakas ay marating niya ang Baryo Talaan, halos paliparin niya ang sasakyan patungo sa Kalinaw Cafe. Mula sa malayo, nakita niya ang pamilyar na harapan ng kanyang cafe. Tahimik, masyadong tahimik. Ipinark niya ang kotse ng padabog at tumakbo papasok. Ang eksenang bumungad sa kanya ay surreal. Nakaupo si Don Valeriano sa isa sa mga mesa, kalmado, na para bang isa lang siyang ordinaryong customer. Sa harap niya ay sina Hayo, Danaya at Sinag, kumakain ng ice cream. Lolo Val, masayang bati ni Sinag, hindi alam ang panganib na dala ng lalaking nasa harap nila. Mami! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo nang makita siya. Tumakbo ang mga ito palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. Niyakap niya sila pabalik, tinitingnan kung mayroon silang galos o anumang senyales na sinaktan sila. Mga anak, pumanik muna kayo sa kwarto ninyo sa taas. May pag-uusapan lang kami ni Lolo Val. Sabi ni Alonsina, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses para hindi sila matakot. Sinunod naman siya ng mga bata, kasama si Yaya Malaya na naghihintay sa kanila sa may hagdanan. Nang sila na lang dalawa ang natira, hinarap ni Alonsina ang matanda. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Wala na siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng takot. Ngumiti si Don Valeriano, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dinalaw ko lang ang aking mga apo sa tuhod, hindi ba't kamukhang kamukha sila ni Lakan? Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, mariing sabi ni Alonsina. Bakit hindi? Siya ang bida sa ating kwento, hindi ba? Ang trahedya ng isang bayaning nagkasala, isang perpektong plano, hindi ba? Sinira ko ang kanyang pangalan, sinira ko ang kanyang pamilya. At sa huli, sinira ko siya. Hindi mo siya sinira, sagot ni Alonsina. Ang kanyang mga salita ay matalas na parang kutsilyo. Hindi mo kailanman nasira ang pagkatao niya. Dahil hanggang sa huli, mas marangal siyang tao kaysa sayo. Alam ko na ang lahat, Valeriano. Alam ko na ang ginawa mo. Unti-unting nawala ang nangiti sa mukha ng matanda. At ano ang nalalaman mo, Aber? Alam ko ang tungkol sa paghihiganti mo. Alam ko na pinilit mo siyang magpanggap na taksil para iligtas ako. At alam ko na hindi aksidente ang pagkamatay niya. Sa bawat salitang binitiwan ni Alonsina, mas lalong nagiging madilim ang mukha ni Don Valeriano. Namatay siyang isang bayani, Valeriano. Pagpapatuloy ni Alonsina, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamalaki para sa kanyang asawa. Namatay siyang inililigtas ang kanyang pamilya mula sa mga aso mong inutusan para kunin kami. Ang plano mo, nabigo. Dahil ang pag-ibig niya para sa amin ay mas malakas kaysa sa puot mo. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Don Valeriano. Isang halakhak ng isang taong nawawala na sa katinoan. Bayani? Namatay siyang duwag. Namatay siyang mag-isa. Iniwan ng babaeng mahal niya. At nararapat lang sa kanya yon. Nararapat lang sa inyong lahat ang pagdusahan ng ginawa ng ama niya sa pamilya ko. Ang paghihiganti ay hindi magbabalik sa nawala sa'yo, sigaw ni Alonsina. Tingnan mo ang sarili mo. Nakuha mo na ang lahat. Pera, kapangyarihan. Pero masaya ka ba? Nag-iisa ka pa rin, puno ng galit. Kahit ang sarili mong anak, tinalikuran ka. Sa pagbanggit ng kanyang anak, isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Don Valeriano. Isang kislap ng sakit. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok si Marahuyo, basang-basa ang mukha sa luha. At sa likod niya, ang mga pulis kasama si Captain Solomon. Itay! Umiiyak na, sabi ni Marahuyo. Napatingin si Don Valeriano sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa mga pulis na papalapit.
Tila sa isang iglap, gumuho ang lahat ng lakas at kapangyarihan na ipinapakita niya. Ang natira na lang ay isang matandang lalaking talunan. "Sorry, Metay," sabi ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay basag, pero kailangan na itong matapos. Hindi na nanlaban si Don Valeriano nang pusasan siya ng mga pulis. Habang dinadala siya palabas, napadaan siya kay Alonsina. Tinitigan niya ito, hindi na may galit, kundi may isang blangkong tingin. Ang halimaw ay nahuli na. Naiwan sa loob ng cafe sina Alonsina at Marahuyo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng 7 taon ng sakit, pagsisisi at mga hindi nasabing salita. Ang agwat sa pagitan nila ay isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid. Ilang linggo ang lumipas matapos ang pag-aresto kay Don Valeriano. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang muling pagbubukas ng kaso nila Candel Rio, ang madilim na sikreto ng pamilya Agusan, at ang huling sakripisyo ng isang CEO na matagal nang hinusgahan. Ang pangalan nila Can ay nalinis. Ngunit para kay Alonsina, ang hustisya ay may kasamang pait. Hindi na nito maibabalik ang buhay na nawala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, dinalaw ni Alonsina ang puntod nila Can. Hindi na bilang isang babaeng galit at nagluluksa sa isang pagtataksil, kundi bilang isang asawang sa wakas ay nakaunawa. Dala niya ang isang pumpon ng puting rosas, ang paborito nito. Ang sementeryo ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang banayad na ihip ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon. Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng malamig na lapida na may nakaukit na pangalan, Lacan A. Del Rio. Lacan, panimula niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hinaplos niya ang malamig na marmol. "Ako to, si Sina." Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Patawad. Patawarin mo ako. Mahal ko. Patawad kung hindi ako naniwala sa'yo. Patawad kung naging mahina ako. Patawad kung hindi ko nakita ang paghihirap mo. Dinala ko ang galit na ito sa loob ng 7 taon. Hindi ko alam na ang taong kinamumuhian ko ay ang siya palang anghel na nagbabantay sa amin." Ikinuwento niya ang lahat. Ang paglaki ng kanilang mga anak, ang Kalinaw Cafe, ang kanyang pagbabalik, ang pagtuklas niya sa katotohanan. Kinausap niya ito na para bang naroon lang ito sa kanyang tabi, nakikinig. Ang mga anak natin, ang tatag nila, Lacan, at kamukhang kamukha kanilang lahat. Si Hayo, nakuha ang pagiging makulit mo. Si Danaya, ang tapang mo. At si Sinag, nakuha niya ang mga mata mo. Ang mga mata mong laging nagsasabi ng katotohanan kahit na ang bibig mo ay hindi nagsasalita. Sa wakas, bumuhos na ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng galit o pagsisisi. Ito ay luha ng paglaya. Sabi nila, kailangan kitang patawarin. Pero ang totoo, kailangan kong patawarin ang sarili ko. At sa tingin ko, ngayon, kaya ko na. Magiging masaya ako, Lacan. Para sa'yo. Para sa mga anak natin. Mahal na mahal kita. Noon, ngayon, at magpakailanman. Inilapag niya ang mga bulaklak sa puntod. Sa kanyang pagtayo, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Marahuyo. Nakatayo ilang metro ang layo. Tila nag-aalangang lumapit. Payat ito at maputla. Ang dating karangyaan sa kanyang pananamit ay napalitan ng simpleng bestida. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang kalungkutang kasing lalim ng karagatan. "Sinay na," sabi nito. Ang boses ay paos. Hindi nagsalita si Alonsina. Hinintay lang niya itong magpatuloy. Naglakad si Marahuyo papalapit at inabot kay Alonsina ang isang makapal na folder. Ito ang lahat ng shares na nakuha ng pamilya ko mula sa Del Rio. Ibinabalik ko sa inyo, sa mga bata.
Ito na lang ang tama kong magagawa. Tiningnan ni Alonsina ang folder. Pagkatapos ay tumingin muli kay Marahuyo. Alam kong hinding-hindi magiging sapat ang salitang sorry. Pagpapatuloy ni Marahuyo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nabuhay ako sa kasinungalingan. Naging sunod-sunuran ako sa galit ng aking ama. Naging bahagi ako ng pagsira sa buhay mo. Sa buhay nating lahat, hindi ako humihingi ng kapatawaran. Sina, dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay sana balang araw maging masaya ka. Tinitigan ni Alonsina ang babaeng dati niyang itinuring na kapatid. Nakita niya sa mga mata nito ang bigat ng kasalanan na habang buhay nitong dadalhin. Ang galit na dati niyang nararamdaman para dito ay wala na. Napalitan ng isang malawak at nakakapagod na awa. Hindi niya sinabing pinapatawad niya ito. Ang ilang sugat ay masyadong malalim para ganap na maghilom. Ngunit hindi na rin niya kailangang magtanim pa ng galit. Aalis na ako ng bansa, sabi ni Marahuyo. Magsisimula ako muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Tumangulang si Alonsina. Kinuha niya ang folder. Marahuyo, sabi ni Alonsina, at sa unang pagkakataon, tinawag niya itong muli sa kanyang pangalan. Napatingin ito sa kanya, may bahid ng gulat sa mga mata. Mamuhay ka ng maayos, sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay kalmado at payapa. Iyon ang gugustuhin ni Lakan para sa ating lahat. Iyon lang ang sinabi niya, ngunit para kay Marahuyo, ang mga salitang yon ay sapat na. Isang tahimik na pagtanggap, isang permiso para magpatuloy. Tumango si Marahuyo at sa huling pagkakataon, isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tumalikod at maglakad palayo. Papalabas sa buhay ni Alonsina magpakailanman. Naiwan si Alonsina, nakatayong mag-isa sa harap ng puntod ng kanyang asawa. Ramdam niya ang pag-angat ng isang mabigat na kadena mula sa kanyang puso. Pag-uwi niya sa hotel, sinalubong siya ng kanyang 3 anak. Mami, saan ka galing? Tanong ni Danaya. Ngumiti si Alonsina, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Mga anak, sabi niya, hinahaplos ang kanilang mga mukha. Oras na para malaman ninyo ang kwento ng daddy ninyo, ang kwento ng isang tunay na bayani. Ang paglubog ng araw sa Baryo Talaan ay laging may dalang mahika. Ang kalangitan ay nagiging isang malawak na kambas na pinintahan ng kulay kahel, rosas at lila. Ang dagat ay kumikinang na parang tinunaw na ginto. Ito ang paboritong oras ni Alonsina. Ito ang oras ng kapayapaan. Dinala niya ang kanyang 3 anak sa paborito nilang lugar, isang maliit na batuhan sa dulo ng dalampasigan kung saan kitang-kita ang buong tanawin. Naglatag siya ng isang malaking kumot sa buhangin at umupo sila, magkakasama. Pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa araw. Mami, bakit po tayo nandito? Tanong ni Hayo, habang nilalaro ang mga kabibe sa kanyang paanan. Ngumiti si Alonsina at niyakap ang kanyang mga anak. Dahil may ikukwento ako sa inyo, isang napakagandang kwento. Tumingin sa kanya ang 3 pares ng mga matang nag-aabang. Ito ay kwento tungkol sa isang napakatapang na lalaki. Panimula niya, isang lalaking kayang gawin ang lahat para sa mga taong mahal niya. Ang pangalan niya ay Lakan at siya ang daddy ninyo. Sa unang pagkakataon, binigkas niya ang pangalan ni Lakan sa harap ng kanyang mga anak nang walang bahid ng pait o lungkot, kundi may pagmamalaki. Hindi niya ikinuwento ang tungkol sa pagtataksil, sa kasinungalingan o sa paghihiganti. Iyon ay mga pasanin ng matatanda, hindi para sa mga inosenteng puso ng mga bata. Sa halip, ikinuwento niya ang Lakan na kanyang minahal, ang Lakan na mahilig magpatawa, ang Lakan na laging may sorpresa,
Ang lakan na nangangarap na magkaroon ng isang bahay na puno ng tawanan ng mga bata. Ang daddy ninyo ay parang isang superhero, sabi niya. May mga pagkakataon na kailangan niyang gumawa ng mahihirap na desisyon para protektahan ang mga mahal niya. Minsan, kailangan pa niyang magpanggap na hindi siya mabuti para lang mailayo ang mga masasamang tao sa kanyang pamilya. Tulad po ni Batman, sabat ni Hayo na ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Napangiti si Alonsina. Oo, anak, tulad ni Batman, isang bayani na nagtatrabaho sa dilim para panatilihing ligtas ang liwanag. Kinuwento niya kung gaano sila kamahal ng kanilang ama, kahit hindi pa man sila isinisilang. Kinuwento niya ang huling sakripisyo nito, hindi sa paraang nakakatakot, kundi sa paraang maiintindihan nila. Isang gabi, sabi niya, may mga halimaw na gustong manakit sa atin, pero ang daddy ninyo, na laging nagbabantay, hinarang niya sila. Tiniyak niyang hindi sila makakalapit sa atin, at dahil sa kanya, ligtas tayo. Dahil sa kanya, nandito tayo ngayon, magkakasama. Nakikinig lang ang mga bata, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sinusubukang unawain ang lahat. Pagkatapos, kinuha ni Alonsina mula sa kanyang bag ang isang piraso ng papel. Ang hindi natapos na sulat ni Lakan. Ang papel ay luma na at may mga lukot. Isang sagradong relikya ng nakaraan. May iniwan si Daddy para sa inyo, sabi niya. Isang sulat. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Sina, mahal ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Ibig sabihin, hindi ko nagawang ayusin ang lahat nang hindi ka nasasaktan. Patawarin mo ako. Sana balang araw, maintindihan mo. Kailangan kong gawin ito para protektahan ka. Kahit ang kapalit pa nito ay kamuhian mo ako habang buhay. May mga halimaw na hindi mo nakikita at handa akong maging halimaw din para lang mailigtas ka. Tumigil si Alonsina. Tumingin siya sa tatlong nag-aabang na mukha. At pagkatapos, sa sarili niyang mga salita, ipinagpatuloy niya ang sulat na hindi natapos. At para mailigtas ang tatlong pinakamahalagang kayamanan sa buhay natin, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Para sa inyo, mga anak ko, Hayo, Danaya at Sinag, kahit hindi man tayo nagkaroon ng pagkakataong magkasama, gusto kong malaman ninyo na sa bawat segundo ng buhay ko, kayo ang nasa isip ko. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Hinaplos niya ang pisngi ng bawat isa. Kayo ang aking hangin, ang aking tubig, at ang aking liwanag. At kahit nasaan man ako ngayon, lagi ninyong tatandaan na binabantayan ko kayo mula sa malayo. At si Mommy, siya ang pinakamatatag na babaeng kilala ko. Alagaan ninyo siya para sa akin. At sa huli, idinagdag niya ang mga salitang alam niyang isusulat ni Lakan kung nabigyan lang ito ng pagkakataon. Mahal na mahal ko kayo, higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. At si Daddy, mahal na mahal din kayo, higit pa sa mga bituin sa kalangitan. At kami, mahal na mahal namin kayo, noon, ngayon, at magpakailanman. Nang matapos siya, isang matamis na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang hampas ng alon sa dalampasigan. Hinawakan ni Sinag, ang bunso ang kanyang kamay. Mommy, tanong nito sa isang maliit na tinig. Nakatingin po ba si Daddy sa atin mula sa langit? Tumingin si Alonsina sa kumikinang na mga bituin na nagsisimula nang lumitaw sa papalubog na liwanag. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng kapayapaan at pagtanggap. Oo, anak, sagot niya. Siguradong sigurado ako. Lagi siyang nandito, nagbabantay sa atin. Niyakap nilang apat ang isa't isa ng mahigpit. Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan at trahedya. Ngunit sa wakas,
ay muling binubuo ng katotohanan at walang hanggang pag-ibig. 1 taon ang lumipas. Ang Baryo Talaan ay ganoon pa rin, payapa, simple, at laging may dalang ngiti ang bawat pagbati ng umaga. Ngunit para sa pamilyang naninirahan sa tabi ng dalampasigan, ang lahat ay nagbago. Ang Kalinaw Cafe ay hindi na lang isang simpleng kapihan. Sa tulong ng perang karapat-dapat na para sa kanila, pinalaki ito ni Alonsina. Nagtayo siya ng isang maliit na library sa isang sulok para sa mga bata sa kanilang komunidad. Nagdagdag siya ng isang espasyo kung saan maaaring mag-display ng kanilang mga gawa ang mga lokal na artist. Ang cafe ay naging puso ng kanilang munting bayan, isang lugar ng kwentuhan, tawanan, at mga bagong simula. Si Alonsina ay namumuno rito, hindi na bilang isang babaeng nagtatago, kundi bilang isang leader na may ngiti sa labi at kapayapaan sa puso. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na humahabol sa kanya. Ang mga ito ay naging mga aral na humubog sa kanyang pagkatao. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo sa isang batang empleyado kung paano gamitin ang bagong espresso machine, isang regular na customer, si Mang Tonyo, ang nagbiro sa kanya. "Naku, Sina," sabi ng matandang mangingisda. "Napakaganda mo pa rin. Kailan ka ba ulit mag-aasawa? Marami nang nanliligaw sa'yo rito sa Talaan. Nahihiya lang lumapit." Ngumiti lang si Alonsina, isang nangiting magalang at totoo. "Naku, Mang Tonyo, tigilan ninyo ako," sabi niya. "Masaya na po ako ng ganito." At totoo yon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman niyang buo siya nang hindi nangangailangan ng sinuman. Ang pagmamahal na natagpuan niya ay hindi na isang romantikong pag-ibig, kundi isang mas malalim na pagmamahal. Pagmamahal para sa kanyang mga anak, sa kanyang komunidad, at higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Ang puso niya ay puno na, puno ng mga alaala ng isang dakilang pag-ibig, puno ng tawanan ng kanyang 3 lumalaking anak, at puno ng pasasalamat para sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng buhay. Nang hapong iyon, pagkatapos magsara ng cafe, naglakad-lakad siyang mag-isa sa dalampasigan, isang ritual na lagi niyang ginagawa. Ang kanyang mga anak ay nasa bahay, abala sa kanilang mga takdang aralin sa ilalim ng pagbabantay ni Yaya Malaya. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang paborito niyang tanawin. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang paghahalo ng mga kulay sa langit, hindi na kalungkutan ng kanyang nararamdaman, kundi pag-asa. Ang bawat paglubog ng araw ay nangangako ng isang bagong pagsikat. Ang bawat katapusan ay simula ng isang bagong kabanata. Pumikit siya at dinama ang malamig na ihip ng hangin mula sa dagat. Inalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang 7 taon ng paghihintay, ang 1 araw ng kaligayahan, ang 7 taon ng kasinungalingan, at ang 1 taon ng paghihilom. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha. Lahat ng iyon ay may dahilan. Ang lahat ng iyon ang nagdala sa kanya sa kapayapaang nararamdaman niya ngayon. "Sina?" Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Pagdilat niya, nakita niya ang kanyang 3 anak na tumatakbo papalapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa saya. "Mami," sabi ni Yaya, "mag-dinner na daw tayo." Sigaw ni Danaya. Yumakap sila sa kanya at sa isang iglap, ang mundo ni Alonsina ay naging perpekto. Sila ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang kanyang hinaharap. "Opo mga anak, uuwi na tayo," sabi niya, hinawakan ang kanilang maliliit na kamay. Habang naglalakad silang 4 pabalik sa kanilang tahanan, sa ilalim ng papalubog na araw, alam ni Alonsina na ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa trahedya. Ito ay isang kwento ng katatagan, isang kwento ng kapangyarihan ng pagpapatawad, at higit sa lahat, isang kwento ng walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Hindi niya kailanman malilimutan si Lakan.
Ang kanyang sakripisyo ay nakaukit sa puso niya magpakailanman, ngunit hindi na siya nabubuhay sa anino ng nakaraan. Sa halip, dala-dala niya ang liwanag nito bilang gabay sa pagharap sa isang bagong simula. Isang bagong simula dito sa Kalinaw. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina. Isang kwento na nagpapatunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging may pag-asang naghihintay sa kinabukasan. Ang pinakamahalagang aral na ating mapupulot ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi lamang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, kundi pati na rin ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Dahil sa pagpapatawad lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan na magpapalaya sa ating mga puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon sa kwentong ito. Kung meron po kayong mga komento o suhestyon para sa mga susunod nating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga tinig ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.